Mga minamahal, good move po ang ginawa ni Senate President Cheese Escudero. Mukhang makakansela yung umuugong na regodon patungkol nga sa kanya dahil nga po nagsalita na itong si Cheese. So ngayon, ano yung sabi? Senado, walang VIP treatment sa OVP budget. So, bakit na-involve yung OVP budget dito ni Sara Duterte? So, hayaan nyo kung ipaliwanag sa inyo mga minamahal. Nung mga nakaraang araw, uminit po yung usapin na itong Senate President ay sisipain. Kung kaya't nga itong si Jinggoy Estrada, di ba, nagsalita na wala akong balak na palitan si Cheese. Wala daw siyang balak. Bakit daw na-open yung mga ganyang usapin? Wala naman daw siyang balak na maging Senate President. Alam nyo naman mga minamahal yung nangyari kay Juan Miguel Zubiri, di ba? Dati deny. Tapos malalaman na lang ni Miguel Zubiri, madami palang mga senador ang pumirma para siya ipa-oust bilang Senate President. So, alam nyo din naman kung bakit na-oust itong si Miguel Zubiri, di ba? Una, pabaya. Hinahayaan lang yung mga senador na parang lang siya, i-undermine, 'di ba? Pinapag-grandstanding niya si Tulfo. 'Di ba mga minamahal, ang daming pagkukulang ni Miguel Zubiri. At ang sabi niya pa nga, kaya ako natanggal dahil hindi niya daw sinunod yung utos ng nasa taas. So, wala naman siyang binanggit kung sino yung nasa taas. Pero for sure ako na parang sinisisi niya dito ang ating presidente or si House Speaker Martin Romualdez or baka naman haka-haka niya lang yun para ibaling yung galit sa presidente dahil nga siya ay tinanggal. It is a unanimous decision ng mga senador. Pero mga minamahal, bakit nga ba na-involve yung budget ni Sara Duterte sa posibleng regodon dito kay Cheese Escudero? Kasi mga minamahal, sure na tayo, 'di ba? Na tatapyasan talaga ng Congress yung budget ni Sara Duterte. Ang recommend nga mga minamahal 700 million lang, 'di ba? Yung hinihingi niyang 2 billion budget, ang nirecommend ng tawag dito ng Congress is 700 million na lang. Si Sara Duterte, hindi umattend sa budget hearing, sa plenary. 'Di ba? Kaya nga mga congressman, galit na galit dito kay Sara Duterte. So ngayon, dahil nga meron tayong tinatawag na bicameral, pagdating sa Senado, doon natin hindi masusure. 'Di ba? Kung sa Congress, sure tayo na matatapyasan yung budget ni Sara Duterte. Dito naman sa Senado, mukhang mahirapan tayo. Bakit? Kasi madaming mga senador din naman kahit papaano ang sumusuporta dito kay Sara Duterte. Kabilang na nga dito mga minamahal, si Bato, si Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Grace Po. Yan yung mga budget defender, mga minamahal. Yung mga sumusuporta na ibigay na lang yung 2 billion budget na hinihingi ni Sara kasi una, kawawa daw si Sara Duterte, ganyan. Tapos naawa kayo kay Sara Duterte pero sa mamamayang Pilipino, hindi. Diba? Yan pa nga, tingnan niyo yung statement dito ni Bato. Ano yung statement ni Bato? Karamihan sa amin ay for the preservation of the time-honored tradition, yung pagbibigay ng respeto sa budget ng Office of the President and OVP na hindi pinapahirapan. O, di ba pinagtatanggol nila? Yung time-honored tradition, mga minamahal, yun po yung tinatawag na pag humingi ng budget, approve agad. Ganon. Time-honored tradition, yung hindi na sila accountability. Diba? Walang transparency, mga minamahal. Kasi time-honored tradition nga eh. Actually, kahit nga yung Office of the President, merong ES, diba? So, yung ES yung nagpapaliwanag kung bakit ganito yung hinihinging confidential, itong budget, diba ganyan. Ang OVP, mga minamahal, wala namang ES yan. So, ngayon,
And dapat din naman talaga nating malaman kung saan gagamitin yung yung pondo, kasi kailangan nga natin ng transparency, mga minamahal, and accountability. Syempre, pera natin 'yan, 'di ba? So ngayon nga po, mga minamahal, sure na tayo sa Congress, natatapyasan talaga yung budget ni Sara Duterte. Pero dito sa Senado, medyo tagilid tayo kasi madami nga sumusuporta. Ngayon, dito masusubok itong si Chis Escudero. 'Di ba? Pag hindi niya, 'di ba, sinunod, kasi alam naman natin, mga minamahal, yung taong bayan, gigil na gigil dito kay Sara Duterte. Pag hindi mo sinunod yung boses ng taong bayan, magre-reflect yan sa'yo. 'Di ba? Pag hindi mo sinunod yung boses ng taong bayan, tatrabahuin ka dyan sa pwesto mo. Hindi ka man matanggal sa ngayon, pero magiging isa po yan sa magiging cause. 'Di ba? Kung bakit gusto kang sipain ng taong bayan bilang Senate President, meron diyang gugulong. 'Di ba? Na maglalakad, na ia-oust ka. Bakit? Kasi sinusuportahan mo yung pagbibigay ng pondo dito kay Sara Duterte nang hindi makatarungan. Bibigyan mo ng pondo yung hinayupak na yan, na in the first place, 'di ba? Hindi niya nga kayang i-defend, 'di ba? Yung kanyang budget, hindi nga siya makapag-show up diyan sa Congress, pati sa plenary, 'di ba? Tapos papayagan mo lang na basta-basta yung budget na hinihingi is okay agad. So ang kinalabasan kasi dito, mga minamahal, parang nawawalan ng kontrol ang mga senador. Kaya dapat ikaw na Senate President, ikaw yung may power. Hindi ka dapat ginagawang parang attack dog lamang ng mga senador mo. Hindi ka dapat ginagawang kumbaga mababang tao ng mga kapwa mo senador. 'Di ba? Senador ka, may katungkulan ka, Senate President ka. Dapat mas mataas ka sa kanila. 'Di ba? Dapat ipaliwanag mo sa kanila na hindi. 'Di ba? Hindi pwedeng aprobahan 'yan. Kasi kailangan natin ng transparency and accountability. O ipaliwanag niya, i-defend niya kung bakit ganito ganyan. Kaso ang nangyayari, mga minamahal, mukhang nauulit muli yung panahon ni Senate President, former Senate President Juan Miguel Zubiri, na hindi niya kayang kontrolin yung mga senador niya. Ngayon, buti na lang si Chis Escudero nagsalita. Anong sabi ni Chis? Ito, Senado, walang VIP treatment sa OVP. Tama yan. 'Di ba? Para iwas rego dun. Kasi, mga minamahal, aminin man natin sa hindi, magiging cause ito. Kung sakaling hindi niya kontrolin yung mga senador niya. 'Di ba? Magiging cause itong OVP budget para siya ay ma-demote, matanggal, masipa sa pwesto. So anyway, para kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi espesyal ang panukalang budget ng Office of the Vice President. Tama. Para pagtuunan ng pansin at paggugulan ng mababang panahon sa debate o diskusyon tulad ng nasaksiyan sa Kamara de Representantes. Kumbaga, mga minamahal, sa madaling sabi, hindi na natin kailangang laanan ng pansin yung dito sa Senado, yung budget ni Sara Duterte. Hindi niya kayang i-defend, di wag. Diba? Hindi niya kayang i-defend, hindi natin ibibigay yung yung hinihingi niya. Hindi niya nga ma-justify eh. Hindi na natin kailangan pagtuunan ng pansin, hindi niya na kayang i-justify yan. So kung ano yung napagtuunan doon sa mababang kapulungan, total, nag-hearing na sila ng sandamakmak, tayo dito, taga-finalize lang. Diba? Tayo na yung magpa-final. Ganun dapat. Smooth transaction. Napakaliit ng budget ng OVP kumpara sa kabuuang budget, lahat ng ahensya at kabuuang budget ng 2025 para gugulan ng ganong kalaking panahon sa debate man o diskusyon sa mga pag-uusap. Ayon yan kay Chis. Ang tingin ko, OVP, ito ay dadaan sa parehong proseso, hindi sa espesyal. Hindi rin sa sasadyain. Sa tanong kung planong dagdagan ng Senado ang panukalang 733 million budget ng OVP matapos tapyasan ng 1.3 billion, sinabi ni Chis Escudero na depende umano
sa rekomendasyon ng Senate Committee on Finance na pinamumunuan ni Senator Grace Poe. So, makikita nyo mga minamahal na medyo may bahagyang pagiging play safe itong si Chis Escudero. Pero, the way na sabihin niya na hindi na natin pagtutuunan niya ng pansin. Doon pa lang, ayaw na din ni Chis na dagdagan yung budget ni Sara Duterte. Pero, yung alas dito is yung kay Grace Poe. Which is itong si Grace Poe nga po mga minamahal, isa tong magiging threat kay Chis Escudero. Kaya kung hindi aayusin ni Chis Escudero itong desisyon na gagawin, 'di ba, ni Grace Poe, 'di ba, pag hindi yan maayos si Chis Escudero, yung magiging desisyon ni Grace Poe, magre-reflect yan sa kanya. Although makikita nyo dito mga minamahal, yung medyo parang pagiging play safe ni Chis, pero nandyan na din yung pangamba dyan. So mga minamahal, I think kakausapin niya ni Chis, yang si Grace Poe. So buti na lang nagsalita ka. Dahil kung hindi ka nagsalita, ukol dito sa OVP budget, parang silence means yes. Yung mangyayari dito, na parang okay sa'yo na ibigay yung pondo na hininging 2 billion. Diba? So buti na lang. Buti na lang, iwas rigudon ka ngayon. Ligtas ka, Chis. Yeah? Anyway, mga minamahal, yun po. Ha? So, it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.